It is both an honor and a privilege to be tasked, to be invited to speak this morning. Nindot kayo ang pagpanlihok sa Ginoo, no? At mabati ang iyang hikap, at mabati ang pagpangga. Happy Mother's Day to all mothers. Sa mga nagpakainahan po, Happy Mother's Day. And right before magsugota sa pulong mga kaigsuunan, hamo po ra gyud ni siya karon. Akong gihangyo ang ato ang inahan sa pagtuo sa pagampo para sa pulong si Pastora Inday. Thanks ate. Akong gihangyo ang tanan sa pagbagtindog. Magampo ta. Amahan nga langit nun, dalaygon gayud ikaw sa among mga kinabuhi. Niining kabuntagon, O Dios. Salamat sa imong kaayo sa matagusa, ani kami karon naga-celebrate sa Mother's Day, Ginoo. Lord, akong mga pag-ampo, Ginoo, ikaw magadihog sa imong alagad nga magadala sa imong pulong ning kabuntagon, O Dios. Og ang pulong nga iyang pagadalhon, Ginoo, imong dihugan mag-aabot sa among matag kasing-kasing. Og ang kausaban, Ginoo, mag-aabot sa among kinabuhi sa dugang pang pagpangalagad kanimo. Salamat, O Dios, dalaygon gid ikaw sa walay katapusan. Amen ug amen. Malingkod ang tanan. Thank you, Pastora Enday. God bless you. So, pagkabata na ako mga kaigsunan, I used to ask my mom, ganong manghilak man inig worship? Bata pa ko ba, maghilak siya. Kanya kaya akong tatay kay, he was addicted to drugs. So I thought, naghilak ni nanay, kina problema ni tatay. But as you grow old, you realize nga, muhilak ka tungod sa presensya o hikap sa Diyos. My mom's response would be, once makasabot ka sa gahom sa Diyos sa imong kinabuhi, His presence would break you. It would break your pride, your arrogance, your self-reliance, and your fear. Mo na muhilak ta mga kaigsunan. Aside sa pagbati nato nga maayo ang Dios, ang iyang gugma, He will break you in order to make you whole. Di ba sa kalibutan ang mga butang broken, kay ilabay? Broken things are, if not fixed, thrown away. Pero biblically speaking, brokenness is actually the secret to wholeness. That's why dili ta mo question nganong naay sakit, nganong adunay problema, it is part of the breaking. Because once you fully understand the work of God, even up until death, not until we die, God will continue to break us so that our image will be made whole according sa iyang imahe, mga kaigsuunan. In Psalms chapter 51 verse 17, it says, the sacrifice you desire, ang gidesire sa Dios, is a broken spirit. You will not reject a broken and repentant heart, O God. Bisan pag usa ka tawo nga nakasala nimo, kung kinasing-kasing nga mga ipasaylo, mga kaigsuunan, di ba maluoy ka? So that is what the Lord desires. Katong presentation sa akong anak nga si Hannah, mga kaigsuunan, the declamation of the character of Mary, the mother of Jesus. Ning balibad gyud siya, ningon siya, Mama, lisura gyud, di gyud ko kahilak. Sao man na paghilak, Mama? Ako siya ginan, kadako sa role ni Mary, mother of Jesus, di ka kahilak. So, di ko kahilak, Mama. Na-bother na siya. Okay, pakita ko unsa imong acting. Di man siya ganahan, kay gusto siya on the spot. Kay maulaw lagi. Kung ayaw ko i-on the spot. Kay how you perform during practice is definitely how you will perform during the final scene. Moto kay action siya. Ako siyang gihinan. Sulayi ka ha, iisa ang imong kamot. Pag-isa sa kamot, kinito, ano man niya luha, Mama na, aday power. Ang pag-isa sa kamot. If you see yourself nga you're no longer crying, you think nga gahi na kayo na imong kasing-kasing suwaying.
ang pag-isa sa imong mga kamot sa pagdaig. It is a form of surrender. And when you surrender yourself to worship, lami kay dili iundag hilak. Mura ni nga paghilak nga dili lami iundang. Because right after you cry, you feel you are healed. Dili ni hilak nga gibugan sa asawa, gibugan sa uyab, nga mag shortness of breath ka. No? But mo ni hilak sa pag-ayo sa Dios sa imong kasing-kasing. It was only when Jacob was broken after wrestling with God that he was made powerful. O dili na ka makabasa pa nga defeated si Jacob. It was only when Mary of Bethany that broke the very expensive alabaster perfume box to anoint Jesus, that only after it was broken that the fragrance filled the room. You have to break something in order to have the breakthrough. It was only when Jesus broke the 5 loaves and 2 fish that the multiplication happened. The multiplication did not happen after prayer. It was after prayer. Wala to ningon nga after prayer, daghan na kayo. No. It was still 5 loaves and 2 fish and the instruction. And Jesus broke the loaves of bread. And they started to distribute until di man mahurot, dili mahurot. Ayaw huna-hunaa nga naghatag ka para sa ministry sa Dios nga alkansi ka. Kay muandar gani ang pagpaningil sa Dios, kulangan rana sa emergency room. Ang kanang kwartang imong gihaguan, mga kaigsuonan. Even the body of Christ has to be broken in order for healing and redemption to be poured out. Something and someone must be broken. That is the power of brokenness. Pero dili na mao akong waling. Gipadaygan ako sa Dios mga kaigsuonan samtang nag-worship bata mga kaigsuonan. Ang ato ang topic karon because it's a Mother's Day, differences between a good and a bad mother. Hamo po rin kayo ni siya mga kaigsuonan. In the topic of motherhood, pwede good kaayo nga maghatag tag examples mga kaigsuonan like Elizabeth, no? The mother of Elizabeth, the mother of John the Baptist, or Mary, the mother of Jesus, or Hannah, the mother of Prophet Samuel. But allow me karong adlaw mga kaigsuonan to reference not to a human being, not to an individual, but to a worm. Ulod. This is not to insult the mothers, the parents, nganong ulod ang atong i-reference karong adlaw, but even Jesus Christ and even the words of King David, and this was mentioned more than 20 times in the Old Testament, kani nga ulod. When Jesus Christ was on the cross, nailin niya dito ningon siya, my God, why have you forsaken me? Wala lang siya ni sambit para lang i-express ang iyang gibati. Pero gisambit to ni Jesus tungod kay aduna siya gi-quote nga scripture. And that scripture is in Psalms chapter 22, which opens exactly what Jesus' mouth. It says, my God, why have you forsaken me? That was when King David was in his brokenness. But what will catch your attention when you read Psalm chapter 22 is in verse 6. It says, but I am a worm, not a man, scorned by everyone, despised by the people. Tiya mo nga hari na gani siya, usa ka ambungan nga hari. Pero giisip niya iyang kaugalingon nga, usa ako ka ulod, but I am a worm, not a man. Unsa naman lang yun ang sitwasyon sa kasing-kasing nga maingon ka, usa ako ka ulod, o dili ako tao, dili ako laki. And this is coming from King David. And this chapter was quoted by Jesus when he said, my God, why have you forsaken me? So, mga kaigsuunan,
the worm referenced here is not an ordinary worm. It is what we call the crimson or scarlet worm. Usa ni siya ka insekto sa ancient times sa paghimo og mga pula nga tina. Kanang pula nga tina sa sinina, ginagamit ni siya sa tabernakulo pod kaning crimson nga tina paghimo sa mga decoration sa tela sa tabernacle sa Old Testament mga kaigsuonan. Because a crimson worm, kung atong palawman o atong i-research, a crimson worm, manganak ra ni siya kausa. Sayang tibuok kinabuhi. She would only lay eggs once in her lifetime. So ang mahitabo, inigbuntis niya mga kaigsuonan, mukat-kat ni siya sa kahoy. Inigkat-kat niya sa kahoy, permanently mupilit. Ipilit niya iyang kaugalingon sa kahoy, bisan pa man nasayod siyang iyahanang ikamatay. Mothers, kahinomdom mo sa inyong pagpanganak. Tinuod na, pikas tiil na sa hospital, pikas tiil na sa menteryo. Nanganak ko mga kaigsuonan both in private and public. And I saw the reality of death. Multiple deaths. Dili ka makakita anak sa private hospital when you are on your own room, air-conditioned room. Ari ka sa public hospital sa Soto. And my second child, she was a premature child, mga kaigsuonan. Kaistorya pa ni mo ron, ugma patay na. Dili lang kay ang amahan naghilak, ang amahan naghilak kay gipapili. Kinsay imong gusto i-rescue, ang imong anak o ang imong asawa. Abi na kung sa salida ra na nako ma-witness, but I saw and experienced that death, the shadow of death is real. So sa iyahang pagpanganak, musaka siya sa kahoy, ug adto niya ipanganak ang iyahang mga itlog. And in the process sa pagpanganak, mugawas ang dugo sa iyahang lawas. Dili ba mga inahan? Ado naman po'y mugawas nga dugo nato, inigpanganak nato. Galing lang maayo lang yung kayong Ginoo, kay di man hurot. Ang kaning crimson worm, hinot-danay yun sa dugo. Inigpanganak niya, tanan, mugawas itlog, apil ang iyang dugo, patay. But there is a purpose. Because that blood is to cover the eggs para ang mga manlalamoy, ang mga lumalamoy or predators, dili makaon ang iyang mga itlog. So baho biya na ang dugo. So gitabuna ng iyang mga itlog ug dugo, and this is what we call sacrifice. Namatay siya dili lang kay sa iyang pagpanganak, kundi siya mismo ni kat-kat dito sa kahoy para mupilit og di gyud siya matagak. Kailangan siya mangita og lugar nga mupilit ang iyang lawas. Kay kung di mupilit ang iyang lawas, mamatay iyang mga anak. That is a willful sacrifice. Dili sama sa gidunggab kaya namatay, siya mismo ang gahatod siyang lawas dito sa dawlob nganan para mugawas ang iyang mga itlog. She has to die in order for her children to live. That's completely pouring out herself for her children. Andam babang mainahan, mga batanon? After hearing this, because mingulo, lisod kayo mainahan, tinuod. It is even an understatement. Sometimes it is life-threatening. Sayon ra pagsakripisyo kung depende sa level sa sacrifice. Sama sa itlog o sa baboy, sa manok o sa baboy, bacon and egg. Ingon ang itlog, unlimited supply, no problem. Ingon ang baboy, may mangka kay itlog ra. But when it asks for your life, that is the measure of love. Ang panrabaho sa matag adlaw, ang pagpulaw sa matag adlaw, di bali ang sitwasyon sa kalibutan, ana po'y nag-ung-ung
daw mura na pud nig pandemic unsa ba katong barko ba nga na hunta virus or whatever was that ato lang yan po nga di madayon makaigsunan no. Pero bisan pa man kana nga balita, kilawon ra na sa mama. Manrabaho, bahalag unsay nahitabos kalibutan. Bahalag way sakyanan, mugukod sa sakyanan, kimahal na kayong gas. That is love, mga kaigsunan. After 3 days of the death of the crimson motherworm, ang kanang dugo, naato'y picture, o naato'y picture, palihog, ang iyang dugo, after 3 days, mamahimo na siyang puti. It then becomes white as snow. Still covering her eggs para dili makaon sa mga lumalamoy. And that red coloring or kanang iyang dugo maunay gamiton sa mga tela sa tabernakulo, even sa garment sa high priest, mo na siya ang dugo sa worm. Inig kamatay niya, mo na namudanak na dugo, kinsa may nakakita og kahoy. This is in Israel, mga kaigsunan. Ambot og naa ba ni sa Cebu, Pilipinas. Kaya kita na ba magpuwa nga kahoy? No, muna siya. Gika na siya sa dugo, sa crimson nga worm. Inig kauga after 3 days, mamahimo na siyang puti, white as snow. Jesus Christ has one purpose in coming to the world, that is to sacrifice Himself for our salvation. He must die para kita adunay kinabuhing dayon. Kay walay tao nga makabuhat sa nabuhat ni Kristo. Daoton lang gani atungan mo, isa na din atong kilay. Sige, ingon niya. Sagpaon og kausa. Inig tan-aw na tong salida, inig sagpa sa biday, inig sagpa pud sa biday. Kana! No? Unsa pa kahaog kita sa part ni auto fail. Now the level of emotion, mga kaigsunan. In Isaiah chapter 1 verse 18 it says, "Come now, let us settle the matter," says the Lord. "Though your sins are like scarlet," or sama kapuwa ang imuhang sala, "they shall be white as snow. Though they are red as crimson, they shall be white like wool." Mooni siya ang emphasis nga ingon si Haring David nga, "I am not a man, I am a worm." Kay mas maayo pa ang ulod na sayod sa pulo nga sakripisyo. Nasayod siya sa kamatayon ug way pagduha-duha nga iyang gibuhat para mabuhi ang iyang mga anak. Kumusta ang tao? Maproblema lang gani ka, matinta lang gani ka gamay, labi nag OFW. Di bitaw kay baw si Mrs. But there is always consequences of sin. Maglagot lang kasi mumbana kay nagchat-chat, buwag dritso. Kuyawan niya kagwapa na ako. Ana dayon ba? Walay pagpasinsya, walay pagsakripisyo. One of the examples of a sacrificing mom is my mom. Akong tatay, hingulata, bisyoso, drug user, tanan. Kuanto siya, kanang mo sugal, no? Although negosyante. Nagsalig nga, dilig yun mohubas ang kwarta. Pero moabot yun ang pagkahubas. Ikaw negosyante, ikaw Kristonghanon, o dili ka kamao, mubalik, hatag balik sa Ginoo sa imong oras, bisag unsang aktibidades, absinan gani nimong Domingo, absinan gani nimo ang paghatag sa Dios. Sultian tikaw, kanang imong negosyo o kanang imong trabaho nga gipangga, dili magdugay. Our family had E&M Chinese sausage. Muna negosyo sa akong nanay. Wa ko nang hambog tinuod ni. Negosyo sa akong nanay, di siya magsalig sa akong tatay. Maldita pod kaayo. Akong tatay na po siya, RM Tire Supply, recapping nga negosyo sa mga ligid. Duha among branch sa Mandawi o dito sa Lorega. Too nga wala, dili mahubas kay mga taxi, mga jeep, mga bus liners, suki na mo. Bisyo diri, bisyo dito. Ako na kamot po siya.
usahay dili kasimba. Tanaw dito yun, nakasuweming ang mga tugmol. Kada Sabado o Domingo, amo na naka-display migmol, pero gamay ra ginansya, mas dako ginansya mo display carbon. Dito migmol, dili man laag, manrapo mi sa mga display nga mga bilbaw. Kay magmantika, di mapalit. So amo na pantrapuhan mo na, manuri mi og malls, dili kay maglaag or mag-shopping, manrapo. Kay dili man mo bayad akong nanay trabahante, kay siya gyud kay hardworking niya, kuripot. Kuripot kayo ba? Kay siyempre kay makabana kag badlongon o gastador mga kaigsunan. Every day, almost marag na ay party sa amoa. Aside sa mga trabahante namo sa tindahan ni tatay, naapod mi mga trabahante nga kuan sa Bilbao tig process. Akong tatay ganahan nga na ay inom kada adlaw. So kanang among balay di na magmingaw, primi na inom. Happy dito. So ako, sigaan ko nila sa mata, kay ako o akong kuya naara gyud mi dapat sa kwarto. Para dili mi kakita nga nag-inom o nanigarilyo. And do you think dili kita yung mga anak sa inyong mga ginabuhat? Makakita, makaigsunan. There is always an impact sa imong binuhatan diha sa imong mga anak. Motherhood is a job with no retirement. Kisa ganahan man trabaho nga way retirement. Okay ra ba mo mga maestra walay retirement? Hangtod bahalag nagtinga nakatrabaho gyud ka. Mga lalaki, engineers, usa na yung trabaho, factory workers, call center agents, okay ra mo way retirement? Dili pwede. But ang motherhood is a job with no retirement and many times no acknowledgement. Lutuan ni mo glami, ay ma, busog pa ko. Kanya na. Lutuan ni mo glami, magsigig duwa, magsigig ML. Sa panang gikabisihan. Wa ka kakabaw, wa ka kakita sa effort nga gibuhat sa imong mama, pagpangumpra, pagluto, nagkandasingot pa. Unya imo lang unya-unyaon ang pagkaon. Ang bayad ra sa mama mo ang kalipay, appreciation nga gilamian ka siyang luto. Usahay manaway pa. Pamanilami maoy. Loy kay ginahan no. So, when King Solomon was asked, giingon diha in Proverbs chapter 31, sikat ni nga chapter no, a virtuous woman. It was written by King Lemuel. King Lemuel is a pen name of King Solomon. Gipangutana siya, unsa may ideal woman? Gipangutana si King Solomon. So, si King Solomon, gilista niya sa Proverbs chapter 31, unsa ang ideal woman. And og imo nang basahon, it describes motherhood. So, ayaw mo pili og babae nga di ganahan mainahan. Dili ko, no, it's my choice. My body, my choice. Akong i-maintain akong 36, 24, 36. Wa, gay ka og maon, di ka kakitag liso sa babay, di ka kakitag offspring sa babay, nga di ganahan mag-inahan, kay di ganahan mo sakripisyo. So you are putting your fingerprints to the next generation. Exactly why abortion is a sin. Magpatumboy-tumboy ka, magpabayot-bayot ka. You refuse to marry. You refuse. You want to do your own way. Di ka kita sa bunga nga dapat unta generation nga ihatag sa Ginoo nimo. Imagine kung ang imong mama o ang imong papa na pa tumboy or bayot. Naa ba ka karon? Imagine imong anak o ang apo nila, di sila kita, mga kaigsunan. There is a lasting impact, influence, and legacy when you are willing to be a mother. But giving birth to a child does not automatically make you a mother. It is what you do with that child that God gave you makes you a mother. Ang katong nag-struggle sa pagpanganak, ayaw kabalaka. You can still be a mother if you choose to be. Even biologically, you are able to reproduce. Motherhood is still a choice.
Kadag, wala untay orphanage ron. Ug ang tanan willing mahimong mama. Di ba? Motherhood, even if you are biologically capable, is still a choice. Worse, isang uban ipa-abort. So, balik tayo ni King Solomon sa Proverbs 31:10. Ningon siya, a wife of noble character, who can find? Asawa nga matarong, kid sa may makakita. And in fact, he has 1,000 wives and concubines. Pero maski isa, wala siya'y nakitang matarong. Tiaw mo na. Sa usa ka libo, King David, wala gyud. Ingon mo siya, who can find? Wa mo siya niingon nga, I have found. Og mo ni siya, who can find? And to think he is considered the wisest man in the Bible. He realized nga, she is worth, a wife, a righteous wife, is worth far more than rubies. Akong gi-search mga kaigsuonan, ang presyo sa ruby nga gem karon is more than $100,000. I-convert na to 60, kay 60 naman ang peso, 6 million peso ang usa ka ruby nga gem. Naibutang nimo si Musingsing diri sa Arios. But ang giingon ni King David, she is worth far more than rubies. So 6 million times pa ang worth sa usa ka babae nga matarong. So usa ka hari nga dato, linibo ka asawa versus ikaw nga dili ka tantong dato pero tinagbo, ayaw biyag i-underestimate ang pobre, kay daw pobre, daw dili dato pero tinagbo. Og mas gamhanan ang tinagbo kaysa dato. Kay ikaw dato, material ray na animo. Ako nga tinagbo, tanan, tibuok, emotional, spiritual, financial, physical. Amen? So, muna makaigsunan, arita sa differences between a good and a bad mother. Mubo ra gid ni. In 1 Kings chapter 3 verses 16 to 28. So, kanang familiar naman mo aning story, no? 1 Kings chapter 3 verses 16 to 28. Now, 2 prostitutes came to the king and stood before him. Pagkabalo bitan ako ning istorya ni ko nga ay mga bayarang babae dito, no? Abi na kog mga inahan to nga regular nga inahan ba, pero mga sa ubang version harlots, no? Now 2 prostitutes came to the king and stood before him. One of them said, "Pardon me, my lord. This woman and I live in the same house, and I had a baby while she was there with me. The 3rd day after my child was born, this woman also had a baby. We were alone. There was no one in the house but the 2 of us." So naa siya'y kauban, silang duha nanganak. Walay mga bana kay mga babaeng bayaran. Uban sila sa usa ka balay, mga kaigsuunan, nanganak ang usa og una, after 3 days, nanganak pud ang isa, silarang duha sa balay. Pagkagabi, during the night, this woman's son died because she lay on him. Iyahang nahigdaan ang iyang anak. Dili biyan ni, basta-basta ang mainahan, kay nigduka ni mo say matagak, tinood biyan na. Nakita sa, ay, natagak ni mong anak, kay giduka ka kay every 2 hours ang pagpatutoy. Kini nga sitwasyon, isa kainahan nga naligiran, wala lang kay naligiran, nahigdaan niya ang iyang anak. During the night, this woman's son died because she laid on him. So she got up in the middle of the night and took my son from my side while I, your servant, was asleep. So samtang natulog ko, iyang gikawat ang akong anak. Giilisa niya sa iyang patay nga anak. She put him by her breast and put her dead son by my breast. The next morning, I got up to nurse my son, and he was dead. But when I looked at him closely in the morning light, I saw that it was the son. It wasn't the son I had born. Remember, walay kurente sa una.
So, kisay gibutang si mudugan, di ko kakita until mo buntag. So, pagkabuntag yang gili-ili, di man ni mao ang akong anak. The other woman said, no, the living one is my son. The dead one is yours. Dili. Ang buhi ako ang patay imuha. But the first one insisted, no, the dead one is yours. The living one is mine. And so, they argued before the king. This was King Solomon. So the king said, this one says, my son is alive and your son is dead. Well, that one says, no, your son is dead and mine is alive. Bring me a sword. Ingon si Haring Solomon, kay ikaw, maingon man ka nga ang buhi imuha, ang patay iyaha, nga ikaw kay di man pug kapapildi, kay imuha lagi ang buhi, ang iyaha mao ang patay. Tagai ko og espada. Bring me a sword. So they brought a sword for the king. He then gave an order, cut the living child in two and give half to one and half to the other. Hala, tungaa ang bata sa espada. Og ihatag ang katunga sa matag usa nila, usa katunga, para mohilom og dili na mag-away. The woman whose son was alive was deeply moved out of love for her son and said to the king, please, my lord, give her the living baby. Don't kill him. Please, hari, ihatag na lang niya. Ayaw lang yun in taon patyala, sige, ihatag na lang niya. But the other mother said, neither I nor you shall have him. Cut him in two. So niingon ang mama nga, oy, dili. Niingon ang hari nga tungaon-tungaa. Dili ikaw or ako manag-iya niya para patas. Then the king gave his ruling. Give the living baby to the first woman. Do not kill him. She is his mother. So, testing ra dayto sa hari mga kaigsuonan nga, ang kadtong inahan nga nagtan-aw sa kinabuhi o sa welfare sa iyahang anak, mao ang matuod nga inahan. Amen? Natoy salida sa maalaala mo kaya sa una na best actress to si Aiko Melendez man siguro to o si Richard Gomez to sa una. Adunay inahan ng anak yang igagaw. Gibilin niya yung anak ang Aiko Melendez. Kay nag-OFW siya, hangtod nga naminyo siya, si Aiko nga estudyante na padako sa bata. Nahimo siyang kaso, it's a true to life story. Gikaso siya kay gusto na bawion sa inahan ang iyang anak, nga ang iyang igagaw nagpadako. So adunay pangutana, kinsa ang matuod nga inahan? Ang nagligwat, ang nag-anak, or ang nag-atiman? Dili ba? Ang igura nag-anak or ang gaatiman? Mas kapoy biyang nag-atiman. Sayon ra ang pagpanganak. Lisod ang pag-atiman. Tanang kulba, mga kaigsuunan. Anaa, kung ikaw mag-atiman. So when all Israel heard the verdict of the king, they held the king in awe because they saw that he had wisdom from God to administer justice. The story demonstrated the wisdom of King Solomon, but it also demonstrated the trait of a good mother. So ato makita tulo ka characteristics. Ang ungodly mother, careless. Nganong careless? Kung ikaw inahan ka nga careful, imo ginang ibutang sa layo ang imong anak, di nimo ibutang sa duol nga inig. Tanaw gani mong duka na ka, ipalayo imong anak sa safe na lugar nga, di nimo maligiran. She was careless. Og buhion sa Ginoo, buhion, og di. Sige mga anak, laag lang mo, wa ko'y pakininyo. Diba? Careless. Mong namatay ang anak. Second, deceitful. Mangingilad. Barugan yun niya ang iyang bakak. Narabay usahay magaway ang mag-asawa, gamito ng anak. Nga, ambana, emotional blackmail ba? Manghawa mi sa imong mga anak dirim balayan. Ino niyang anak, asa man ka, ni mama o ni papa? Kapila yung naka-experience na sa una mga kaigsunan. No? Deceitful. Next, selfish. O wala man gani ako, o patay man gani akong anak, dapat wa sa kay imo.
Muna characteristic of an ungodly mother. Even if imong tanawon nga pareha sila na ay history of being prostitutes. Babaeng bayaran. Pero dili day nimo ma-judge mga kaigsunan. Kay adunay nasugamak lamang sa sala for whatever reason they have until nga gibag-o siya sa pagkainahan. Motherhood changed her. Let's talk about the godly mother. Of course, the godly mother was careful. Ano man, buhi man yung anak. No? Iyahan ginaatiman yung anak, wala siya maghigda nga. Iyahan ang nahigdaan, iyan naligiran, iyang anak. She was careful. In the next morning, niingon diha, I got up to nurse my son. Second, truthful. Matinud-anon. Dinot aning tao nga, matinud-anon. Bisan makasala, pero moangkon sa iyang sala, dili gyud ka mamahimo nga i-hate nimo siya. Kay matinud-anon man. The very fact that the Bible stated nga babaeng bayaran sila, buot pasabot nga ningtugan siya. Unsa man nimo panginabuhi, unsa man ka, wala siya nga I'm a single mom. Gibutang gyud sa Bible nga bayarang babae silang duha. She was truthful. Third, she was unselfish. Niingon siya ihatag na lang niya ang ako ang tinuod nga anak basta dili lang mamatay ang akong anak. It is love that measures who a real mother is. Kung ikaw ng anak nagpabaya ka, ang imong anak giatiman sa lain, mauto siya ang matarong nga inahan. Mga kaigsuonan. In conclusion, mga kaigsuonan, this is whether you're a mother, a father, a child, a husband, a wife, mo ni ang gusto nato mahitabo sa atong kinabuhi, that we continue to stand and preach the Word of God. Ariyan na ta sa conclusion, and this is a video by Pastor, this was shared by Pastor Hurley Montes. We know that this is to honor his life. We know nga he just recently passed away. Pero I remember this was way back, either high school ko or college ba ko, nasulod gini siya sa ako ang kasing-kasing kani nga cartoon video. Ug unsa gyoy kasing-kasing sa Ginoo. Unsay kasing-kasing sa ginikanan nga makita nato ang atong mga anak nag-serve sa Dios. Ang atong mga anak mubarog sa kamatuoran. So akong gihangyo ang media team to please play the conclusion of our sermon for today. Over
Dalay ko ng Diyos. Ako ang ihatag ni Pastor Ben ang mga igpupuno. Daghang salamat mga kaigsunan. Salamat. Salamat sa mensahe. Para sa mga nanay.